Hi, good evening everyone. Today I am going to explain the safeguard against computer viruses. Ano kayang gagawin mo kung biglang nag-freeze ang computer mo at ayaw nang mag-open ng files? Sa panahon ngayon, hindi lang technical glitch ang kalaban natin, kundi pati na rin ang mga computer viruses. Sa report na ito, ating tatalakayin kung paano umiwas sa mga virus na ito at kung bakit ang pagbabackup ng iyong mga dokumento ang tanging paraan para hindi ka magsisi sa huli. Manatili sa videong ito dahil bibigyan ko kayo ng ilang mga trivia, history at tip para maiwasan ang mga malware na ito. Ano nga ba ang computer virus? A computer virus is a bad program that can copy itself and spread from one computer to another, just like how a flu virus spreads from one person to another. It attaches itself to clean files like documents, games, or apps. When you open the infected file, the virus activates and make your computer slow, delete or damage your files, steal your passwords, and spread to other computers. It's not 100% guarantee na safe ang computer mo sa viruses, worms, at Trojan horses. Pero may mga precautions o pag-iingat na pwede nating gawin para maprotektahan ito. Let's go with the history of the first computer virus. Ang kauna-unahang computer virus sa kasaysayan ay tinatawag na Creeper noong 1971. Ginawa ito ni Bob Thomas, isang empleyado ng kumpanya nagpatakbo ng ARPANET or ang old version ng internet. Hindi ito nakakasama dahil pang-experiment lamang ito. Nagpapakita lang ito ng mensahe sa screen na I'm the Creeper, catch me if you can. Pagkatapos nito, gumawa naman si Ray Tomlinson ang nag-imbento ng email ng programang tinatawag na Reaper, ang kauna-unahang antivirus sa kasaysayan, na ang trabaho ay hanapin at tanggalin ang Creeper. Dito nagsimula ang laban sa pagitan ng virus at antivirus. And did you know that ang terminong virus para sa computers ay unang ginamit ni Fred Cohen noong 1983. Noong siya ay estudyante pa lamang sa University of Southern California, ginamit niya ito para ilarawan ang isang programang kayang humawak sa ibang programs, parang biological virus na nakakahawa sa tao. Example, isipin mo na lang na parang sa katawan natin. Kahit mag-vitamins tayo at mag-exercise, pwede pa rin tayong magkasakit. Pero dahil nag-iingat tayo, hindi ganun kalala ang sakit o mas mabilis tayong gumaling. Same sa computers. Ingat lang lagi at dapat may panangga. Virus signature at antivirus. Ang virus signature ay parang fingerprint ng virus. Ginagamit ito ng antivirus software para makilala ang mga virus. Kailangan mong mag-update ng antivirus regularly para makilala nito ang mga bagong virus. Kapag may nakitang infected file, itatry nitong tanggalin ang virus. Kung hindi kaya, ilalagay ang file sa quarantine, isang hiwalay na lugar sa hard disk mo, para hindi na kumalat ang virus sa ibang files. Ang kauna-unahang antivirus software naman ay ginawa noong 1987 ng German programmer na sina Bernd Fix at Kai Fijay. Pero ang naging pinakasikat na antivirus noong 1990s ay ang McAfee, ginawa ni John McAfee, at Norton Antivirus na ginawa naman ni Peter Norton. Ngayon, ang modernong antivirus ay kayang lumaban ng libu-libong virus sa isang araw. Example nito ay noong 2017, tinamaan ng WannaCry ransomware ang mahigit 200,000 computers in 150 countries. Kasama rito ang mga ospital sa UK. Dahil hindi updated ang kanilang mga antivirus software, nalock ang kanilang patient records at humingi ng ransom ang mga hackers. Ang estimated damage umabot sa 4 billion. So dapat mag-update palagi ng antivirus. And did you know na ang salitang quarantine ay galing sa Italian word na 40, nang ibig sabihin ay 40. Dahil noong Black Death sa Europe, ang mga barko ay ina-isolate ng 40 days bago pinapayagang pumasok sa port. Sa computers, parehong konsepto. Ang infected files ay hinihiwalay para hindi makahawa sa iba. Tips for preventing virus infections. This is the list that you should do to prevent the virus to enter your computer. Una, huwag i-start ang computer na may naka-insert na removable media like USB and external drive, maliban kung sigurado kang safe ito. Pangalawa,
Huwag buksan ang email attachments kung hindi galing sa trusted source at hindi mo inaasahan. Pangatlo, i-enable lang ang mga macros kung ang file ay galing sa trusted sender. Pang-apat, mag-install ng antivirus program at i-update ito regularly. Panglima, iscan ang mga downloaded programs at removable media for viruses bago gamitin. At panghuli, i-delete agad ang infected email attachments. And here's a real-life example for you to take action on computer viruses. May 4 taong 2000, gumulat sa buong mundo ang isang virus outbreak na gawang Pinoy na pumerwisyo at nag-iwan ng humigit $15 billion na halaga ng pinsala. Ang virus na ito ay tinawag na I Love You virus o love bug worm na hindi naman umatake sa mga tao o hayop kundi bagkos umatake ito sa libo-libong computers sa buong mundo. Bagay na sa di inaasahang bilis na pagkalat ng virus, mismong Pentagon, CIA, British Parliament at iba pang malalaking kumpanya na tinuturing bilang the most secured agency sa buong mundo ay napilitang mag-shutdown ng kanilang mga mail system upang maiwasan ang pagpasok ng mapaminsalang I Love You virus. At nang dahil sa pinsalang dulot, kaagad ikinasa ng mga intelligence group galing sa iba't ibang bansa ang pagtuntun sa pinagmulan ng naturang virus. Bagay na ikinaggulat ng marami nang sa di akalaing made in the Philippines ang naturang computer virus kung saan napag-alamang gawa ito ng isang 24 years old IT student ng AMA College na si Onel D. Guzman. Love bug worm. Karaniwan naman kumalat ang computer virus na ito sa pamamagitan ng isang email na may subject name na I love you at sa loob ng email makikita naman ng mensaheng kindly check the attached letter coming from me. At nang dahil na tila mapang-akit ang naturang attachment file na ito kung saan nagmumukhang simpleng love letter lamang sa kadahilanan na nakatago ang extension file nitong VBS na siyang pinalitan ng TXT. Bagay na talagang mahihikayat ang kahit na sinuman na buksan ang naturang attachment file sa pagkakakalang isang pangkaraniwang love letter lamang ito. Ngunit sa mismong pagbukas ng file, agad-agad na itong ma-download sa naturang computer kung saan ma-activate ang Visual Basic Scripting ng love bug worm. Ibig sabihin, hindi mo na makontrola ang iyong computer sa kadahilanan na susundin na lamang ng love bug ang command source code kung saan papasok ito sa mga nakatagong data privacy ng isang user. Kaagad ring babaguhin ito ang mga registration key ng user dahilan ng tuluyang pag-malfunction ng operating system nito at nag-uutos rin itong buksan ang mismong Windows address book ng computer na siyang dahilan naman kung bakit masend sa lahat ng email contacts ang isang email na may attachment ng love bug worm. At nang kumalat na ng husto ang virus na ito sa mga malalaking kumpanya kung saan may mga corporate email system, bagay na naging dahilan ng ito sa worldwide outbreak ng naturang computer worm kung saan sa kasalukuyan ay tinuring na bilang isa sa pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo na umabot lang naman ng humigit kumulang $15 million ang pinsalang dulot nito. Next ay ang backing up. Ang backup ay ang pagkopya ng iyong file sa ibang location para hindi mawala kung masira ang computer mo. Karamihan sa operating systems ay may kasamang backup program. Marami ring libreng backup programs na pwedeng i-download sa internet. The history of backup. Noong unang panahon ng computers, in 1960s to 1970s, ang backup ay ginagawa gamit ang magnetic tapes. Parang malaking cassette tape na pwedeng balikan kung magka-problema. Noong 1980s, nauso ang floppy disks. Yung manipis na plastic na 1.44 MB lang ang kaya. Now, we have external hard drives na terabytes na ang laki at cloud storage na walang limitasyon, accessible kahit saan. Example nito ay noong 2020, tinamaan ng ransomware ang isang paaralan sa Pilipinas. Nalock ang lahat ng modules at grades ng mga estudyante. Buti na lang at nagba-backup sila ng Google Drive. Kahit nasira ang kanilang school computers, na-recover pa rin nila ang files mula sa cloud. Yung mga hindi nag-backup, tuluyang nawala ang mahalagang dokumento. And did you know na ang 30% ng mga tao ay hindi nagba-backup ng kanilang files? At baka isa ka rin dito. Ibig sabihin, kapag nasira ang computer mo o nagka-virus, tuluyan ang mawawala ang kanilang mga mahahalagang alaala at importanteng dokumento. Sunod naman ay ang mga backup methods. Ang backup ay ang pagkopya ng file sa ibang location. May dalawang pangunahing paraan para gawin ito. Una, ang internal hard drives. Ito ay ang naka-install sa loob ng laptop o desktop computer mo. Pangalawa, external hard drives. Ito ay kinakabit sa computer mo via USB or firewire connection. At meron ding mga free online backups or cloud storage. Iyon ay ang Google Drive, Dropbox, at OneDrive. Ito naman ang example dyan. Halimbawa, si Maria ay nag-save ng kanyang essay sa Google Drive. Biglang nasira ang laptop niya. Pumunta siya sa computer shop, nag-login sa Google Drive at nandun pa rin ang essay niya. At hindi na siya nag-umpisa ulit. Iyan ang tinatawag nating cloud backup. Safe at accessible kahit saan. And did you know na ang Google Drive, Dropbox at OneDrive ay may version history.
Ibig sabihin, kung ma-encrypt ng ransomware ang files mo tulad ng nangyari sa WannaCry, pwede mong ibalik ang older version bago pa na-encrypt at malaking tulong ito. Ito ang iyong mga dapat tandaan. Una, think before you click. Huwag mag-click sa kahina-hinalang links, ads o email attachments. Kapag hindi kilala ang sender, huwag ito buksan. Pangalawa, update your antivirus regularly para laging bago ang virus signatures at kayang labanan ng antivirus ang mga bagong threats. And gawin ito weekly. Pangatlo, scan USB drives before using. Bago mo gamitin ang USB ng ibang tao, iscan muna ito gamit ang antivirus. Baka may nakatagong virus na kumakalat sa ibang computers. Pang-apat, backup your files to cloud or external drive para safe ang files mo kahit masira ang computer mo o magka-virus. Gawin ito regularly, at least once a week o once a month. Panglima, download only from official sources. Mag-download lang sa Google Play, App Store o official websites. Iwas sa mga third-party sites na nag-o-offer ng free versions ng paid apps. Pang-anim, enable firewall. Ang firewall ay parang pinto na nagbabantay kung sino ang pwedeng pumasok sa computer mo. Siguraduhin naka-enable ito. And last, use strong passwords. Huwag gumamit ng madaling hulaan na passwords tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 o ang iyong pangalan. Gumamit ng kombinasyon ng letters, numbers at symbols. Always remember the I love you lesson. Isa itong pinakamalaking virus sa kasaysayan ng mundo. Hindi man masama ang kanyang intensyon, ang resulta ay malaking damage sa buong mundo. Ang aral dito, ang viruses, kahit anong dahilan, ito ay nakakasama. And always remember, viruses will always exist. Hackers will always find new tricks. But if you think, protect, and back up, you will always be one step ahead. Because prevention is better than cure. And that's all. Thank you for listening. Guidelines for backing up data. It is the simple rules to follow so you can make sure your files are safe and easy to recover if something goes wrong. So first is consider the cost of recreating or replacing the information. The balance those costs against the cost of backing up data. I-balance nimo ang gasto sa pagpalit og backup drive versus sa stress o kagol kung mawala imong data. So kanang di ka manghinayan sa paggasto sa backup tool kay think of it as an insurance na lang kay mas barato ang mopalit og USB kaysa mawala yung mga files na kanang isa nimo katuig gihaguan or mas dako ang cost kung magsweldo pa kag tao para ipa-recreate to nimo nga information. So other example is kanang nipalit ka Google Drive space for 500 pesos kaysa mawala itong mga thousands of pictures. Second is consider backing up your data or the entire system prior to installing new hardware or software. Dili ka makumpiyansa sa pag-usab sa mga parts sa imong computer like sa mga pag-upgrade sa software or hardware. So dapat maghimo sa ka og kanang duplicate copies sa imong files. Kaya ang mga bagong installation kay pwede siya mag-cause og error or mag-conflict sa imong system. Kung hitabo na or if it will happen, mapugos ka reformat sa imong computer para maandar siya balik. So kung mag-reformat ka, syempre ma-erase yun na tanan. So ang purpose ani para nakay backup plan kung maguba ang system. Third, consult your organizational policies to determine if rules or guidelines for backups are included in them. Check your company or school rules regarding backups. Basin na ay mga specific guidelines or mga restricted locations kung asa ka pwede mag-save og files. So na mga opisina nga stricto about ani kaya gibawal ang paggamit sa mga personal flash drive or USB tungod sa virus. So kinahanglan nga kanang need ka mo gamit sa ilang official network server. So for example sa itong eskwelahan, sa itong mga teacher gina-require ta nga mag-save all projects ta dito sa gi-shared nga Google Drive instead of sa itong personal email. Fourth, consider implementing a regular schedule for backups to protect your files. Implement a regular schedule to
keep your files protected. Kaya pag-backup kung kanos aran nimo gusto kay mas maayo man ang na kay fixed schedule, mapa daily or weekly para updated permi ang imong mga reserved na files. So, example, setting your laptop to auto backups every Sunday at 9 p.m. So, bisan tulog ka, automatically mag auto backup na siya kay nanong sa schedule. Lastly is consistently test your backups to verify that your data is intact and not corrupted. Consistently test your backups. So check mo kung ma-open pa ba. Don't just copy and forget. So you must verify if the data is intact and not corrupted or naguba. So di dapat ka magkumpiyansa. Dapat bisag sa isa ka bulan i-try di mag-open or i-restore ang mga backup files para makita nimo kung mugana pa ba sila o tarong. Guidelines for managing software. Managing software is the process of organizing, controlling, updating, and maintaining computer programs to make sure they work properly and securely. Ang software management mao ang pag nagadumala sa mga program o system aron masiguro ang sakto ang dagan sa computer ug malikayan ang mga problema sa system. First is, it is important to identify which applications, operating system features, and drivers are really needed by the users. Dili tanang software kinahanglan i-install sa computer. Kinahanglan piliun lang ang importante nga programs para sa trabaho aron malikayan ang system overload o possible security risk. Kung daghan kayo ang unnecessary software, mahimong mahinay ang performance sa computer. Second is identify how easy it is to uninstall software if issues arise. Kung naay problema sama sa system error, incompatibility o virus infections, importante nga dali ra ma-remove ang software aron dili maapektuhan ang tibuok system. Proper uninstallations also helps keep the computer clean and organized. Third is always check the version numbers of the software before downloading or installing. Siguraduon nga compatible ni sa imong hardware o operating system. Kung dili compatible ang software, possible nga dili nimo run properly o mahimong mag-cause og system crash o other technical problems. Next is schedule regular updates. Automatic updates are important because they help fix bugs, improve system performance, and strengthen security. Updated software means the computer is more protected against new threats and vulnerabilities. Fifth is obtain proper licenses and product keys for proprietary software. Importante nga legal ang paggamit sa software aron malikayan ang legal issues or penalties. Dapat i-manage ug i-record ang software licenses ug i-assign sa specific users o machines sa organizations. Problems in computer systems can happen anytime. Kung gusto ka mag-career sa IT field sama sa pagiging computer support technician, kinahanglan kabalo ka mo troubleshoot o mo solve sa software problems quickly and effectively. Lastly, computers are powerful technologies that can be used for both good and bad purposes. Kinahanglan, responsible, and ethical software management is very important to ensure that technology is used properly and safely. For example, sa usa ka office environment, ang IT staff nag-install og accounting software nga compatible sa ilang operating system. So gi-check nila ang software version, nagkuha og proper license ug gi-enable ang automatic updates aron maniguro nga secure ang ug updated ang system. So pag-abot sa usa ka bug issue, dali na nila ma-uninstall ang software ug ma-reinstall ang updated version. So, tungod sa proper software management, nagpadayon ang trabaho sa office without interruption. In conclusion, proper software management help maintain the efficiency, security, and reliability of computer systems. By selecting the right software, checking compatibility, updating regularly, and managing licenses properly,
Users and organizations can avoid many technical problems and ensure smooth computer operations. That's all. Thank you. That's all. Thank you. Good evening, everyone. I will be the reporter of the role of an IT professional. So, naman dyan mga adlaw or mga panahon nga magka-problem ang computer system. Nakaka-frustrate mo na siya sa mga users nga dili mag-work ang computer or application. So, dre nga, if you want a career in IT, like computer support technician, importante jud nga dali ra nimo ma-fix ang computer, kabalo ka sa tanan kung unsay mali or unsay naaana nga computer nganong nagkabuang na siya. So through nga kabalo ka sa mga problem ana nga computer, so daghan kang matabangan nga user nga maayo ilang computer so that they can use their computers to their work. So muna to ang among report. Thank you for listening.